nagpulong-pulong po ngayon sa House of Representatives. Pinag-usapan ng Strait of Hormuz. Oo. Sabi Kasi sa nila, dami ng problema natin, so doon na sila ngayon. hindi na, sabi nila, itong impeachment na ito, ibabasura na natin ito. Yan na! Hindi na natin kailangan ng impeachment dahil ang dami yung problema ng taong bayan. Yun ang tututukan natin. At ang bilang mga kinatawan ng mga mamamayan, ng mga mahirap, unahin natin ang kapakanan ng mga mahirap. Yan na, sinasabi Huwag na ko. nating ubusin. So nagising na sila sa katotohanan. Nagising na sila sa katotohanan dyan. Sino may sabi yan? Sino yan? Ang may sabi po nito Sino yan? ay nagising din, Jen. Kasi natutulog ito nang sabihin. Ang ganda ng saya ni Kong Jerbil. At nang magising siya, Kwelyo pa lang, ha? napagtanto niya, Jen, na hindi pala totoo yung kanyang nakikita. Ganun? At ito'y isang panaginip lang. So tuloy. Dahil ang katotohanan ng magising siya ay inaprubahan na po ng House Justice Committee ang Articles of Impeachment at ito po ay nirepair na sa plenary. Ayun. Oo. Abagay, na-expect naman natin. Nung wala. Parang Thursday, 53, di ba? Ngayon, naging 55. 55 na members. Yes. Unanimous, bumoto, pabor para aprubahan ng committee report na may probable cause ang impeachment. Ibig sabihin ito po iakin na sa plenaryo at maaari ng pagbotohan kung kailangan iakyat ng Senado. So sabi nila, anong mayon-mayon? Anong mahalang bilihin? Mahalang gas ngayon? Anong mahalang crudo? Anong mga representative kami ng mga mahihirap, yung mga naghihirap? Wala kayong pakialam sa inyo. Tuloy ang impeachment. Nako, yan na. Oo, ito ang pinaka-importante sa aming karir. Yan na. Ang bumoto rito, pabor sa impeachment. Kahit pa magkanda gutom-gutom kayo dyan, matabunan kayo ng laar, kayo man ay malindol, impeachment ang aming unahin dahil ito ang pinaka-importante. Dito uunlad ang Pilipinas. Dito tayo magkakaroon ng isasaing. Dito tayo mabubusog. Dito tayo magiging number 1 na pinakamayamang bansa. Pag itinuloy natin ang impeachment. Yan po ang parang sinasabi nila. Ganon. Dahil indirectly. Priority, di ba? Yun na nga. Pagka tinignan mo kung anong priority, mukhang may problema tayo. tingnan natin. Pero ako, sa tingin ko, Nelson, yan bang 53, yung sabi mo, 55. Pagka nagbotohan ba sa plenaryo, wala kayang babawi dyan? Abay, pagka binawi nila. Kasi ang pinag-uusapan dyan, hindi ito 53, 55 sa'yo, 55 na. Talagang walang nag-abstain, wala akong tumutol. Wala. Pero pinag-uusapan dyan yung plenaryo na Kung talaga bang palulusutin ng buong Kamara ang impeachment at iaakit na ba sa Senado? Hindi natin alam kung sino madagdagdag. Pero dun sa 55 na babawi, ay mukhang malabo may bumawi dyan. Ha? Ako sa tingin ko baka may bumawi pa dyan. May babawi doon sa 55? Meron siguro. Bakit? Baka kasi siyempre, ilang araw pa, kasi mo, nagising sa baka ma-realize? Ma-realize na mukhang totoo yung dalawang kamuting kahoy. Totoo yung kamuting kahoy. Paano na kaya ang mga kababayan ko ngayon dito? Makokonsensya? Oo. Oo nga, no? Pag uwi ng bahay, mainit ngayon, di ba? Yes. Hindi maliligo yan. Magsasabon yan. Tapos habang nagsasabon, biglang may lang, ako ang iyong konsensya. Oo nga, no? Maaaring pwede kasi sabi niya, pwede ko pa rin yung panagutin, kasuhan si Inday Sara sa iba pang mga, sa iba pang Tama. Diba? Bakit kaya hindi natin unahin na muna ang bahala ng ombudsman na humabol sa kanya mga pananagutan na dapat ng kaharapin niya. At saka ang parusa sa impeachment, tatanggalin lang naman Ayun. Hindi ka naman makakabawi ng kahit piso. Wala. Ang problema dyan, gagastos pa nga ang gobyerno ng malaki. Kasi diba? gusto nila ata, merong ang tag doon, yung perpetual disqualification. Para hindi makatakbo. Hindi makatakbo, wala nang laban sa 2020. Naku.